suspendido na. Pero pagkalipas ng 6 na buwan, balik na naman sila sa dating gawi. Matatanda ang naudlot ang raid operation sa isasagawa sana sa Lucky South 99 sa Pogo Hub sa Porac dahil sa umunoy di umunoy palpak na search warrant. Noong mga sumunod na araw ay natuloy din sa wakas ang raid sa nasabing Pogo Hub. Subalit, nakatakas na ang karamihan sa mga salarin na para bang isang eksena sa isang action movie na palaging huli na kung dumating ang mga pulis. Umabot sa 2 batalyon ng pulisya ang nagsagawa ng pag-aresto. Talagang dinamihan ng pulis para siguraduhin hindi makakatakas ang pastor. Dumating ang Martes at ayon sa kanilang batalyon report, mission failed. Sinusubukan din namin kunin ang panig ng nasabing alkalde, subalit mukhang mahirapan kaming gawin nito dahil ang kanyang abogado mismo ang nakaharap namin at ayon dito, na ano siya, yung natutulala. Sino ba naman hindi matutulala sa ganyang klaseng... Gayon pa man ay balak namin mag-send ng voicemail sa kanya, subalit mukhang ito lamang ang marireceive naming reply mula sa kanya. Kahit ayaw ko na pong banggitin yung salitang I don't know. Sa mga nahuli sa balita at wala kang alam, Your Honor, sa mga nangyayari sa ngayon, ay dapat panoorin itong late news. Magandang gabi mga kabalitaan. Alam kong andito ka dahil nahuhuli ka na naman sa balita, kaya naman para sa iyo ito ang balita ng mga nakaraang araw. Mga mangingisdang miyembro ng pamalakaya hindi sumasang-ayon sa pagdiriwang ng Independence Day. Ayon sa kanila, andyan pa rin ang presensya ng US na siyang dahilan kung bakit lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero, mukhang nagka-amnesia mga ito dahil nakalimutan nilang banggitin na ang China talaga ang nagpasimula ng tensyon sa nasabing karagatan. Wala pa ito noong nakaraang dekada na kung saan ay wala man lang presensya ng Amerika sa lugar ng West Philippine Sea. 68 opisyal na sangkot sa Bohol Chocolate Hills scandals, suspendido na. Pero pagkalipas ng 6 na buwan, balik na naman sila sa dating gawi. Yan ang tanong ng karamihan kung hanggang suspension lang ba ang mangyayari sa mga ito. Sinusubukan naming alamin ang reaksyon ng ilan sa mga nasabing opisyal, subalit wala sila sa kanilang opisina sa ngayon. Tungkol naman sa isa pang suspensyon, ang lahat ng kapulisan sa bayan ng Bamban Tarlac ay mga suspendido na rin. Dahil ito sa malawakang investigasyon sa Pogo Hub sa nasabing bayan. Pogo Hub, Philippine Offshore Gaming Operators. Bukod pa rito, ang alkalde ng nasabing bayan at ang 2 tauhan nito ay suspendido na rin. Sinusubukan din namin kunin ang panig ng nasabing alkalde, subalit mukhang mahirapan kaming gawin nito dahil ang kanyang abogado mismo ang nakaharap namin at ayon dito, na ano siya, yung natutulala. Sino ba naman hindi matutulala sa ganyang klaseng... Gayon pa man ay balak namin mag-send ng voicemail sa kanya, subalit mukhang ito lamang ang marireceive naming reply mula sa kanya. Kahit ayaw ko na pong banggitin yung salitang I don't know. Pero, yun po ulit ang isasagot ko sa inyo. Hindi ko alam. Sinibak na rin sa pwesto ang Pampanga Police Chief na si Colonel Levi Hope Basilio, kaugnay sa isa pang malawaking investigasyon sa isa na namang illegal Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Matatanda ang naudlot ang raid operation sa isasagawa sana sa Lucky South 99 sa Pogo Hub sa Porac dahil sa umunoy di umunoy palpak na search warrant. Noong mga sumunod na araw ay natuloy din sa wakas ang raid sa nasabing Pogo Hub. Subalit, nakatakas na ang karamihan sa mga salarin na para bang isang eksena sa isang action movie na palaging huli na kung dumating ang mga pulis. Itunuloy na lang ng mga otoridad ang paghulugog sa lugar. Subalit, naudlot na naman ang search operation dahil pinutol daw ang kuryente. Mukhang nakalimutan ng mga pulis na magdala ng flashlight sa kanilang basic equipment.
Nagsagawa rin ng pagsalakay ang PRO-11 PNP upang arestuhin ang fugitive televangelist leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy nitong nakaraang Lunes. Umabot sa 2 batalyon ng pulisya ang nagsagawa ng pag-aresto. Talagang dinamihan ng pulis para siguraduhin hindi makakatakas ang pastor. Dumating ang Martes at ayon sa kanilang batalyon report, mission failed. Dahil dito, tinanggal na rin sa kanyang pwesto ang Regional Police Chief na si General Martinez. Nagsalita naman si Vice Presidente Sara Duterte sa umunay excessive force na sinasagawa ng mga kapulisan sa pag-aresto kay Kibuloy. Subalit kamakailan lamang, tinanong siya tungkol sa excessive force naman na ginagawa ng Chinese sa West Philippine Sea. Ayon sa kanya, No comment. reaction pa ng mga netizens. Bakit daw di niya binatikos ang kanyang ama na di umanay gumagamit ng malawaking excessive force sa drug war nito? No comment. Ipinatigil naman ni Senator Chis Escudero ang konstruksyon ng ginagawang bagong building ng Senado. Lumalabas na lumobo sa 23 billion pesos ang pagpapagawa ng gusali mula sa initial budget nito na 8.9 billion. Ay sa ulat, ang Hillmarks Construction Corporation ang kontraktor na nagsagawa ng isa pang controversial overpriced Makati building ng mga Binay, ang sharing contractor na nasabing Senate building. At matatandaan ang nakarang committee chair on account na si Senator Nancy Binay ang siya rin nag-handle nito. Nakakaloka! Yan ang naging reaksyon ng mga netizens sa usaping ito. Kaya, abangan na lang ang susunod na kabanata. Yan ang mga nakarang balita sa lunggong ito at siguro naman ay hindi ka na nahuli sa balita dahil na-update ka na ng late news.